Okay, kasaysayan ng pagtubos. At kung maaari sana akong gumugol ng ilang minuto para ikwento sa inyo ang tungkol sa author. Nagkaroon ako ng pribilehiyong maging isang pastor na sinanay sa ilalim ng author na ito. Nasa langit na siya ngayon kasama ang Panginoon. Ngunit nang simulan niya ang kanyang ministeryo noong huling bahagi ng dekada 1950, nagsimula siya bilang isang batang pastor at nagsimula ng isang simbahan at nangangaral siya tungkol sa dugo ni Hesukristo. At may isang batang estudyante ng pisika na nakaupo roon sa likuran at nakakrus ang braso at nakikinig. At sa pagtatapos ng serbisyo, lumapit siya sa kanya at tinanong, Pastor, nangaral ka tungkol sa dugo ni Jesus na sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad at maaari na tayong pumunta sa langit. At tayo ay pagpapalain. At sabi niya, oh. At sinabi ng estudyante, ipakita mo sa akin ang dugong iyan. Saka ako maniniwala na si Jesus ay hindi nga siya ay Koreano, kaya si Jesus ay hindi nga Koreano. Hindi siya kasing edad natin. Wala kaming kahit anong bakas niya. Wala siyang puntod. Kung mabibigyan mo ako ng sample ng DNA o kahit kaunting bakas ng dugo niya, maniniwala na ako. Sa anong batayan mo sinasabi na ang kaniyang dugo ay makapagpapatawad ng ating mga kasalanan? Nakakaabala, di ba? Napakahirap. Kaya nagpaliwanag siya mula sa Biblia at sinisikap niyang mag-aral ng Biblia, ngunit ang lalaking ito, ang binata na ito, ay determinadong huwag maniwala. Naroon siya para hamunin ang Kristyanismo, sa madaling salita. Ngunit pagkatapos umalis ang binata na ito, si Reverend Park, napasok siya sa dilemang ito. Nanalangin siya sa Diyos, Diyos ko, kung hindi ko maililigtas ang kaluluwa ng binatang yon, hindi ko matatawag ang sarili kong isang tunay na pastor. Hindi ko masasabing kaya kung ipangaral ng tama ang Biblia, kaya napagdesisyonan niyang mag-impake na lang at umakyat. Ang pangalawang pinakamataas na bundok sa Korea, ang Timog Korea, at natagpuan niya ron ang isang kuweba. At sinabi niya, Diyos, babasahin ko po ang Biblia hanggang sa mabigyan mo ako ng tunay na pagkaunawa kung sino si Jesus. Magbabasa ako ng Biblia at mananalangin ako. At doon sa taas, walang kuryente at may niyebe mula sa kalahating taon. May niyebe dahil mataas ito sa mga bundok. Kaya't nanatili siya roon at sa huli ay nanatili roon ng 3 taon, 6 na buwan at 7 araw. At sinabi niya, sa araw, kapag sumisikat na ang araw, nagbabasa siya ng Biblia. Sa gabi, kapag papalubog na ang araw, siya ay nanalangin. At pagkatapos niyang bumaba, nagsimula siyang muli sa ministeryo. At nagsamlang lumago ang simbahan dahil sa pagtuon nito sa Biblia. Pagkatapos noon, ilang taon na ang nakalilipas, umakyat siya sa langit. Sa loob ng halos 7 taon, sinimulan niyang isalin ang mga ito sa mga anyo ng mga libro. At iyon ang mga aklat na kanyang isinulat. Sa wikang Koreano, mayroong 12 aklat sa serye. Lumabas ang ika-11 at iniwan niya ang kanyang huling script bago siya pumanaw. Sa Ingles, hanggang ilalabas ang aklat 5 at aklat 6 ngayong taon. Purihin ang Panginoon. At saka nabasa niya ang Biblia ng mga 1,800 beses. At iyon ang dahilan kung bakit ang buong ministeryo niya ay tungkol sa pagbabasa nito. Ang sagot ay nandito. Hindi mo kailangan gawin, sabi niya. Hindi ko kailangan ng kahit anong uri ng kapahayagan ng Diyos na nagpapakita sa akin ng panaginip. Maaari kong buksan ang Biblia at naroon ito at ang kapahayagan ay nasa aklat na ito. At kaya siya ang nagturo sa akin ng kasaysayan ng pagtubos, kung ano ang tunay na kasaysayan ng pagtubos, at kung nasaan si Jesus sa Biblia sa bawat kabanata. Kaya ang kasaysayan ng pagtubos ay nagsisimula sa hardin ng Eden at itinatag ng Diyos ang isang taong pinagtipanan, isang lugar na pinagtipanan. At panahon ng tipan
Ang ibig sabihin ng nakipagtipan ay mayroon siyang layunin. May dahilan kung bakit niya nilikha ang lalaking iyon. May dahilan kung bakit niya inilagay siya sa lugar na tinatawag na Garden ng Eden. At ang panahong iyon di 6 na araw ng paglikha at ang ikapitong araw ng Sabat, ang panahong iyon kaharian, kaharian ng panahon. At kaya ang lalaking iyon ay si Adan. Ang lugar na iyon ay ang Hardin ng Eden. At ang panahong iyon ay tinatawag na Sabbath, walang hanggang Sabbath, ang pagpapala ng kawalang hanggan ng Diyos. Kaya makikita natin ang aspeto ng espasyo, aspeto ng relasyon, at ang aspeto ng panahon na pawang pinagpala. Dalangin ko na matanggap natin ang tatlong biyayang ito, ang mga biyayang galing sa Diyos para sa ating relasyon sa Kanya, ang mga biyayang galing sa Diyos para sa ating oras, at ang mga biyayang galing sa Diyos para sa ating lugar kung saan tayo nakatira, sa ating simbahan, sa ating tahanan, sa paaralang ito. At si Adan ang mananamba sa Hardin ng Eden. Ang Hardin ng Eden ay parang templo sa wikang lumang tipan. At ang Sabat, ang panahon, ito ang kalagayan ng pagsamba. At ito ay isang larawan at anino ng kung ano dapat ang maging katulad ng langit. Ang langit ay puno ng mga sumasamba. Ang langit mismo ay parang templo. Ano ikang panahon sa langit, ang walang hanggang panahon ay ang kalagayan ng pagsamba. At dalangin at paniniwala ko na nararanasan mo rin iyan dito sa Tongning Bible School. Nasaan ang amen dito? Hindi? Hindi? Ibig sabihin ba niyan ay hindi ka sumasang-ayon? Nakaupo si Dean dito? Sige. At kung ano ang iniutos o inilagay ng Diyos, ang dahilan o ang layunin, at ang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos si Adan sa hardin, ipinaliwanag niya sa Genesis Kabanata 2, talata 15. Basahin muna natin yan. Genesis 2, talata 15. Matapos ilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, sinasabi nito, nang magkagayoy kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay siya sa halamanan ng Eden para linangin at panatilihin ito. Dalawang bagay. Ang layunin ay linangin at panatilihin ito. Ngayon, ang salitang ito ay linangin. Natatandaan mo ba? Sa Garden ng Eden, hindi naman talaga kinailangang magsaka si Adan, di ba? Pagkatapos ng kanyang pagbagsak ay inutusan siya ng Diyos na kailangan mo sa pamamagitan ng pawis ng iyong noo, sa pamamagitan ng pagpapagal ng iyong mga kamay, kakainin mo ang bunga ng lupain. Pero bago ang taglagas, makakain na lang siya ng mga prutas. Maaari niyang kainin ang ibinigay ng Diyos sa hardin. Dito, ang salitang magsaka ay hindi kinakailangang tumutukoy sa paggawa at pagsasaka. Ano ang ibig sabihin nito? Kung gayon, ang salitang cultivate ay abad sa Hebreo. Ang ibig sabihin nito ay magtrabaho. Ang ibig sabihin nito ay sumamba at maglingkod. Ano kaya? Sa Levitico, sa mga paglalarawan ng kung ano ang dapat gawin ng mga pari at mga Levita sa templo ng Diyos, ang salitang ito ay madalas na lumilitaw. Ang pari ay maglilingkod sa Diyos sa templo. Ang salitang yan ay masama. At ang paglilingkod sa templo, paglilingkod na may layuning luwalhatiin ang Diyos, paglilingkod na may layuning magbayad sala para sa mga tao, ang ginagawa ng mga pari, iyon ay tinatawag na abad. At sa ating termino, ito ay pagsamba sa Diyos. Ang kanyang layunin, ang layunin ni Adan sa hardin ng Eden ay ang makipag-ugnayan sa Diyos at sambahin siya at paglingkuran siya. At kalaunan, ang ginawa ni Jesus sa krus ay ganito mismo. Ang mga hindi kayang tuparin ni Adan ay ginawa ni Jesus. Pangalawa na yan, Adam. At ang panatilihin ito, Shamar, ang panatilihin ito ay para kay Shamar, at ang salitang iyan ay patuloy ding lumilitaw kaugnay ng kung ano ang mga pari ang dapat gumawa sa loob ng templo. Dapat nilang panatilihin ang kabanalan sa templo.
Dapat nilang ingatan at pangalagaan yung sanggunian na kagamitan sa templo at sa tabernakulo. Ngunit bilang resulta ng pagsuway ng tao at paano siya sumuway, tinanggihan niya ang salita ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng salita, huwag kang kumain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngunit kalaunan, dumating sa kanya ang salita ng ahas. Sa kanila, lalaki at babae, at sinabing, ayos lang. Makakakain ka, hindi ka mamamatay. Yun ang mga salita ng ahas. Alin ang pinili nila? Kita nyo, ang pagsuway ay nagsisimula sa pagtanggi sa salita ng Diyos. At babalik tayo sa Genesis Kabanata 2. Versikulo 7. Narito ang sinasabi, nang magkagayoy hinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang nilalang na may buhay. Ito ay isang paglalarawan kung sino si Adan at kung ano siya pagkatapos siyang likhain ng Diyos. Nilikha niya siya, hinubog siya mula sa alabok ng lupa. At ang alikabok na ito ay tumutukoy sa buhay na walang silbi at walang layunin. Ngunit sa buhay na ito na walang layunin, walang silbi at walang kwenta, hiningahan ng Diyos ang hininga ng buhay. Kaninong hininga ito? Ang hininga ng Diyos, di ba? At ang hiningang iyon ng Diyos ay inilalarawan bilang hininga ng buhay. Dalawang aspeto dito. Hininga. At ang hiningang ito, ang salitang hininga sa Hebreo ay neshema, na nangangahulugang espiritu o hangin. Kaya't kung ano ang hiningahan ng Diyos sa kaniyang mga butas ng ilong at pinaniniwalaan nila sa sinaunang malapit na silangan, ang buhay ay nakapaloob sa mga butas ng ilong. Kaya kung saan dapat manatili ang buhay, nilalanghap ng Diyos ang kanyang hininga. Hininga ng buhay, ang kanyang diwa ng buhay. At pagkatapos, dumating si Jesus at sinabi sa Juan Kabanata 6, versikulo 63, sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang pakinabang, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay Espiritu at tayo'y buhay. Dalawang aspeto, Espiritu at buhay. Sabi ni Jesus, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo. Ang kaniyang salita ay naglalaman ng Espiritu at buhay. At sa makatuwid, ang natanggap ni Adan ay maaaring maisalin sa salita ng Diyos sa pamamagitan niya. At iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang buhay na nilalang. Kahit sa bagong tipan, sa mga gawa 10, versikulo 44, tandaan, si Pedro ay tinawag upang pumunta sa bahay ni Cornelio at siya ay nagtuturo. At ang mga naging, hayaan ninyong talakayin ko yan. CP Mga Gawa, Kabanata 10, talata 44. Samantalang sinasalita pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa mensahe. Kaya't ang banal na Espiritu ay ibinigay sa mga tumatanggap ng salita ng Diyos. Dumating si Jesus, hayaan mong umatras ako ng kaunti, bumalik. Tinanggap ni Adan ang salita ng Diyos na siyang Espiritu at buhay ng Diyos. Naranasan niya iyon noong nasa hardin siya ng Eden. Ngunit nang kunin at kainin niya ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, habang isinasagawa niya iyon, tinatanggihan niya ang salita ng Diyos. Yan ay tinatawag na pagsuway. Tinanggihan niya ang salita ng Diyos. Kaya ang hininga ng buhay na nasa kanya ay tinanggihan. Tama ba? At ang mga salita ni Satanas ay nagpupuno sa kanya na nagiging sanhi ng kanyang mga braso at kamay at ang kanyang bibig upang magsimulang gumalaw ng naayon. Kumain siya at ano ang sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos, dahil kumain ka, dahil nakinig ka sa babae at kinain ang bunga, ibig sabihin ay dahil tinanggihan mo ang aking salita at ginawa ang sinabi ko sa iyo na huwag mong gawin, babalik ka sa alabok.
Natatandaan mo ba rito? Sa Genesis Kabanata 2, talata 7, sinasabi, "At nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At siya'y naging isang nilalang na may buhay." Ngunit tinanggihan niya ang hininga ng buhay. May magaling ba sa math dito? Ang ating pamumuhay at pagkatao? Kung hindi, ang hininga ng buhay ay ituturing na parang alikabok lamang. Balikan natin ang Genesis, Kabanata 3, versikulo 11. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Ang Diyos ay nakikipag-usap kay Adan dito. Hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat doon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Sa pisikal na aspeto, totoo ito. Kapag tayo ay namatay at nabubulok, tayo ay nagiging alabok. Ngunit hindi lamang siya nagsasalita sa pisikal, espiritual, ikaw ay bumalik na sa alabok. Kaya ano ang sinasabi niya? Kailangan mo ulit ng hininga ng buhay. Kailangan mo ulit ang hininga ng buhay. Wala ka ng silbi sa buhay na yan. At pagkatapos ay kinausap niya ang ahas. Talata 14, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Dahil ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mababangis na hayop sa parang. Sa iyong tiyang kayayaon at aabo, kakain ka sa lahat ng araw ng iyong buhay." Kumakain ba ng alikabok ang mga ahas? Hindi lang ito literal. Ito ay nagsasalita sa espiritual na paraan. Tayong mga nawalan ng hininga ng buhay ay naging alabok na siyang pagkain para sa ahas. Kumakain ng alikabok ang ahas. Kaya kung ayaw nating kainin ng ahas, tandaan mo. Sa pahayag, ang dakilang pulang dragon na tinatawag na ahas noong unang panahon ay nagtatangkang lamunin ang anak na ipanganganak. Tinatangka ng ahas na lamunin ang mga tao ng Diyos. Ngunit kung mananatili tayong alabok, kakainin tayo ng ahas. Lalamunin tayo. Kaya ano ang solusyon dito? Kailangan natin muli ang hininga ng buhay na iyon. Kailangan natin ang karagdagan na iyan. At sino ang nagdadala ng hininga ng buhay na iyon? Ang hininga ng buhay na iyon, sabi ni Jesus, ay ang salita. Kaya nga kailangan nating tanggapin ang salitang ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasabing sa Juan, Kabanata 16. Juan 16, versikulo 12. Sabi niya, "Marami pa akong sasabihin sa inyo. Ilang araw bago ang pagpapako sa krus." Alam mo ba ito? Sabi ni Jesus, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang tiisin ngayon." At pagkatapos ay sinabi niya, "Ngunit kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, alalahanin ang Espiritu ng buhay." Tama ba? Ang Espiritu ng katotohanan ay darating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang kanyang marinig, ang kanyang sasalitain, at ipahahayag niya sa inyo ang mga darating. Kaya tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at mauunawaan ninyo ang salitang sinusubukan kong sabihin sa inyo, ang sinasabi ni Jesus. At kapag tinanggap natin ang salitang iyan, tinatanggap natin ang Espiritu Santo. At pagkatapos ay namatay si Jesus sa krus at siya'y nabuhay na maguli. At pagkatapos niyang mabuhay na maguli, lumapit siya sa mga alagad. Versikulo 20, Juan Kabanata 20, versikulo 20. At namang masabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Nagalak nga ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Kunin mo ito, versikulo 22. At nang masabi niya ito, ay hiningahan niya sila at sa kanila ay sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
Ano ang dahilan ng pagpunta rito ni Jesus? Naparito siya sa lupang ito upang muling hingahan tayo ng hininga ng buhay. Kaya hindi tayo mananatili bilang alabok. Bunga ng pagsuway ng tao, ang mga ito ay nasira. Ang sugat ng tao ay nawawala, tulad ng alibughang anak. Ang lugar, ang banal na lugar ay nadungisan. Ang panahon, ang walang hanggang panahong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay naging pansamantala lamang. At dahil dito nasira ang pagsamba, sira ang pagsamba. Ang buhay natin ay hindi pagsamba bilang resulta ng pagbagsak. Ngunit sabi ng Diyos, sa katunayan, sa pag-ibig ng Diyos, hinahayaan niya tayong malayang magkamali dahil hindi tayo mga robot niya. At iyan ay dapat nating tandaan. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa ating mga anak kung kontrolado ng mga magulang ang lahat ng dapat nilang isipin at gawin? Ano ang mangyayari sa kanila? Natutunan natin o kundi na kayong mga magulang ay malamang na may kaunting pag-unawa sa edukasyon ng mga bata. Kayo make mga sa education, hindi ninyo makontrol ang lahat ng iniisip at ginagawa nila. Sa ilalim mo sa pangalan ng proteksyon. Inaalagaan kita, mahal kita. At dahil diyan, kailangan mo akong pakinggan. Alam ko kung ano ang mabuti para sa iyo at kung ano ang masama para sa iyo. Hindi mo pwedeng diktahan ang lahat. Lalaking psychotic ang bata, di ba? Hindi sila mga robot. Kailangan natin silang turuan ng mga pagpapahalaga. Ganon din sa Diyos. Kung ang Diyos, maraming tao ang nagtatanong, bakit hindi niya tinampal ang kanilang mga kamay noong sinusubukan nilang kumain? Mula sa puno ng buhay, isang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama? O kahit papaano, alam mo na, bigyan sila ng sorpresa, kidlat, or kung ano pa man para pigilan sila. Ngunit ang Diyos ay pag-ibig. Tunay na nirerespeto tayo ng Diyos bilang mga individual na nilalang na nilikha ng Diyos. Mga bata siya at sa makatuwid. Kahit na tayo ay nagkakamali, hinihintay niya tayo at naghintay siya ng 6,000 taon. At handa siyang gawin iyon para sa atin. At hindi niya tayo itinatapon. Hindi niya tayo tinatanggihan. Alam niya kung anong uri ng kahihinatnan at resulta ang idudulot nito. Pero lahat ng iyon ay napapansin niya. At sinabi niya, ngayon ay ginawa mo na ang sinabi ko sa iyong huwag mong gawin. Pero ipapadala ko sa iyo ang binhi. Ipapadala kita. Magtatatag ako ng isang pagpupulong sa pagitan mo at ng babae. Kinakausap niya ang ahas. At sa pagitan ng iyong binhi ng ahas at ng kaniyang binhi. Nadudurugin ka niya sa ulo at dudurugin mo siya sa sakong. Kaya ito na ang simula ng kasaysayan ng pagtubos. Paano tinutupad yan ng Diyos? Kaya ang Diyos ay naghahanap ng isang mananamba. At kapag natagpuan niya ang tunay na mananamba, nakikipagtipan siya rito. At kapag siya ay gumagawa ng isang tipan, pinahihintulutan niya itong gumawa ng isang espasyo, isang templo, kung saan ang Diyos ay maaaring makipagtagpo sa Kanya, makipag-ugnayan sa Kanya, at muling magtatag ang relasyong iyon na nawala sa Hardin ng Eden. Kaya ang mananamba na natagpuan niya ay nasa Hardin ng Eden, si Adan. Ngunit siya ay nahulog. Pagkalipas ng 10 henerasyon, natagpuan niya si Noe, isang taong walang kapintasan noong kanyang panahon, na noong ang lahat ay masasama at makasalanan, ay hinahanap ni Noe ang kalooban ng Diyos. Pagkalipas ng 10 henerasyon, natagpuan niya sina Abraham, Isaac at Jacob. Sa pamamagitan nila, nabuo ang Israel, ang bansang Israel. At kalaunan, noong panahon ng hari, si Haring David ay isang tunay na mananamba.
At sa kanila, ang Diyos ay nakipagtipan. Ang tipan ng mga gawa kay Adan, tipan ng tipang Noe. Tipang Abraham, tipang Sinaitiko, nakilala rin bilang tipang Mosaiko at tipang Davidiko, ang Diyos ay gumagawa ng isang tipan. Ang tipan ay katiyakan ng Diyos. Ipapadala ko ang Mesyas. Ibabalik kita sa dati. Tutubusin kita. At upang maganap iyon, sabi ng Diyos, itayo mo ito. Kaya sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, itayo natin ang simbahan. Hindi lamang pisikal na pagtatayo, simbahan, kundi espiritual din. Itayo ang simbahan. Bumuo ng isang komunidad ng pananampalataya, palakasin ang iyong sarili. Kaya para kay Adan, binuo ng Diyos ang hardin ng Eden, ngunit siya ay nahulog. Kay Noe, sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arka. Ang kaban ay parang templo dahil sa loob nito, matatagpuan mo ang gawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng arka, iniligtas ng Diyos ang mga tao. Sino ang pumasok? Ang kaban ay parang simbahan. Sinabi ni Jesus, ang pagparito ng anak ng tao, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay magiging katulad ng mga araw ni Noe. At sa gayon, ang mga gustong maligtas ay kailangang magtayo ng arka at pumasok sa arka. At kaya ang kaban ang naging sentro. Ang mga pumasok ay naligtas. Kaya ginawa niya ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng daong. Ang mga hindi pumasok ay hinatulan. Tadabay nito ginawa niya ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng kaban. Yan ang simbahan sa ating panahon. Sa pamamagitan ni Abraham, Isaac at Jacob, itinatag ng Diyos ang pamilya, bansa, simbahan o templong ito. At ang titulong iyon ay Bethel dahil napagtanto ni Jacob na saan man siya magpunta, sabi ng Diyos, sasamahan kita. At kung saan naroon ang Diyos, ay naroon ang bahay ng Diyos. At ang Bethel ay nangangahulugang bahay ng Diyos. At sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita, inutusan ng Diyos na itayo ang tabernakulo. At iyan ang isang prototipo ng templong inihanda ni Haring David kalaunan at itinayo ni Haring Solomon sa Jerusalem. At pagkatapos ay dumating ang panahon ni Jesus. Ipinapangako sa atin ni Jesus ang bagong tipan. At noong panahong iyon, ang templong nakatayo sa Jerusalem ay tinawag na templo ni Herodes. Ang templo ni Zerubabel ang kinumpuni at pinaganda ni Haring Herodes. Henyo si Haring Herodes sa konstruksyon at gusto niya ng ilang brownie points mula sa mga Israelita. Kaya ginawa niyang isang napakagandang gusali ang templong ito noong panahong iyon. Mula sa malayo, para itong isang hiyas, kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng paglubog ng araw. Ngunit ano ang ginawa ni Jesus nang simulan niya ang kaniyang ministeryo? Dumating siya sa templo. Sabi niya, sirain ang templo. Bakit? Hindi ito ginamit para sa tamang layunin. Ang templo ay tahanan ng presensya ng Panginoon. Dumating si Jesus, pero di napansin. Ito ang lugar kung saan dapat nilang ipagdiwang at salubungin ang pagdating ng Mesyas. Pumasok siya, walang sino man ang may ideya. Abala sila sa pagpapalitan ng pera. Abala sa kanilang mga tiwaling gawain. Kaya si clarif ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito. Hindi nito nagagamit ang layunin nito. Itatayo ko itong muli sa loob ng 3 araw. At kalaunan ay napagtanto ng mga alagad na ang kaniyang katawan ang tinutukoy niya. Juan 2:19-22. Sa talata 21, ang tinutukoy niya ay ang templo ng kaniyang katawan. At sa makatuwid, hindi ito templo ni Herodes. Ang tunay na templo ay ang katawan ni Jesus. At sa pahayag, ipinapangako niya sa atin para sa atin na patuloy na sumusunod at tumutupad sa salita ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Sa talata 2, sinasabi nito, at nakita ko ang banal na bayan
ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kaniyang asawa. At sa makatuwid, sa huli, para sa atin, nariyan ang bagong Jerusalem. Ang mga banal ng huling panahon, pagtupad sa tipan. Kaya ito ang pangunahing buod at diwa ng kasaysayan ng pagtubos. Ikaw at ako ay bahagi pa rin ng kasaysayang ito. At ang aking taus-pusong dalangin ko ay tulad ng mga pangalang ito, na mga nakatala at ibinilang doon. Tulad ng mga pangwalang na ito na kisimberon, kahong ito, maaari mo bang isulat ang iyong pangalan doon? Naway isulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat na ito ng buhay. Amen. Kaya itong sa doon ay tistiza itong daktadan, sa doon ay gusto sa mga kina Adan, Noe, Abraham, mga Israelita, Moises, David, Jesus, at tayon, ang dayon na ito sa kanila ay ang talaang kanan. Huwag matakot sa mga talaang kanan. Kasi, alam mo, kapag ang dami mong litrato na gusto mong ipadala sa mga kaibigan mo, ano ang gagawin mo? I-zip mo ang mga, yan ang magkasama, di ba? Tinatawag silang mga compressed file or zip file, tama ba? Ang genealogy ay isang maikling kwento. Paraan ng pag-unawa sa buong kasaysayan gamit ang zip compressed. Kaya halos masasaklaw natin ang buong kasaysayan ng pagtubos sa pamamagitan ng mga talaang kanan sa 3 araw na ito. Kaya kailangan nating magpasalamat para sa mga talaang kanan dahil ipapakita nito sa atin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa maikling panahon. Kaya ang kahalagahan ng mga talaang kanan, sinusundan nito ang binhing ipinangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ipadadala ko sa iyo ang binhi. At paano dumarating ang binhi? Yan ang sinasabi sa atin ng mga talaang kanan. Ipinapakita nila sa atin kung paano pinag-uugnay ang mga henerasyon sa pamamagitan ng tipan ng Diyos at hindi ng lahi ng tao. At mapagtatanto mo, talaang kanan sa Genesis Kabanata 5, ito ay isang talaang kanan mula kay Adan hanggang kay Noe. At pagkatapos sa Genesis Kabanata 11, ang Genesis Kabanata 5 ang ating pag-aaralan ngayon. Ang Genesis Kabanata 11 ang pag-aaralan natin bukas mula kay Noe hanggang kay Abraham. At saka si Mateo, ang unang kabanata nito ay naglalaman ng talaang kanan mula kay Abraham hanggang sa pagsilang ni Jesucristo. Tama? At pagkatapos ay makikita natin sa mga taga-Roma at taga-Galatia, ito ang talaang kanan mula sa Panginoong Jesus hanggang sa makarating sa iyo. May maitutulong ka ba na hindi naman talaga ito isang biological na genealogy? Ito ay isang talaang kanan ng tipan ng Diyos. At ang buong buod na ito ay makikita natin sa Lucas, Kabanata 3. Ang talaang kanan sa Lucas, Kabanata 3 ay paurong. Ito ay tinatawag na pataas na talaang kanan, pataas na pagkakasunod-sunod. Nagsisimula ito kay Jesus at bumabalik pabalik. At pagkatapos sa huli, sinasabi nito, mula kay Jesus hanggang kay Adan. At hindi ito natatapos kay Adam. Sinasabi nito, Jesus, at pagkatapos ay hanggang kay Adan, at pagkatapos ay anak ng Diyos, sinasabi nito, kaya ang talaang kanang ito ay napupunta hanggang sa Diyos. At ang Hebreo Kabanata 11 ay isang talaang kanan, tinatawag ko itong talaang kanan ng pananampalataya. Nagsisimula ito kay Abel. At ngayon ay dumako naman tayo sa aklat ng mga Hebreo, sa 11 kabanata nito. Kaya bahagi tayo ng talaang kanang ito.